James chapter 2 verses 19. You believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. Magandang araw. Ang tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang faith and practice. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay faith gives direction. Ang tunay raw po na pananampalataya ay parang kompas na nagtuturo ng tamang landas. Kapag ang isang tao ay nananampalataya sa ating Panginoon Diyos, siya po ay nagkakaroon ng kalaman kung sino ang ating Panginoon Diyos, kung ano yung kanyang mga layunin, at kung ano po yung mga tamang pamumuhay ayon po sa kanyang kagustuhan. Sa pananampalataya po, nagkakaroon tayo ng pananaw kung ano o kung paano po tayo dapat mamuhay, kung anong uri yung mga buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos, at kung saan tayo patungo. Para po itong ilaw sa dilim na nagpapakita kung anong daan yung tatahakin natin. Ngunit yung kalaman po at direksyon na ito ay walang saysay kung hindi naman natin ito sinusundan sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay obedience is walking in that direction. Ang pagsunod daw po ay isang konkretong hakbang o matibay na hakbang patungo po sa direksyon. Itinuturo po ng pananampalataya. Hindi sapat na alam lang natin yung tama kasi nga po sinabi nga po ni disciple James o ni James na alam din ng mga demonyo o kilala din ng mga demonyo yung ating Panginoong Diyos. Mayroon din silang pananampalataya na mas matibay o mas malalim pa nga sa atin kasi nga po kapag naririnig o pag na pumipilantig sa kanilang mga tenga yung pangalan ng ating Panginoon Diyos ay nanginginig na sila, di ba? Tayo pa kayong mga tao. Yun nga po, may mas alam po nila ng mga demonyo yung ating Panginoon Diyos kasi nga po yun nga mas solid yung kanilang kaalaman about God than us humans. Pero kailangan po natin ng direksyon o ng obedience ng matibay na pananampalataya. Dapat yung ginagawa natin alinsunod sa kung ano po yung kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos kasi nga po yung mga demonyo dahil ayaw nila doon sa kautusan ng ating Panginoon Diyos kahit alam nila kung ano yung tama at mali, alam nila na may Diyos na nag-i-exist, ay hindi nila ginagawa yung kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Ang ginagawa pa nila ay vice versa pa. Ang ginagawa nila kung ano yung ayaw ng ating Panginoon Diyos. Kapag po sinabi ng pananampalataya na mahalin yung kapwa, yung pagsunod po ay yung mismong paggawa ng kabutihan at pag-ibig po sa ating mga kapwa. Kung naniniwala tayong may Diyos na banal, makatarungan at mapagmahal, yung pagsunod po ay yung pamumuhay ayon po sa mga katangiang ito. Hindi po dapat natin ginagawa yung vice versa ng kung ano yung mapagmahal, yung obedience, tsaka yung pagtitiwala o yung pagiging makatarungan at paggawa ng alinsunod sa kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Sa madaling salita po, ang pananampalataya ay nagbibigay ng layunin, ngunit yung pagsunod po yung siyang nagdadala sa atin sa layunin iyon. Kung wala po yung pagsunod, nananatiling idea lamang po yung pananampalataya. Hindi po ito nagiging totoo sa ating mga kilos at asal. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay faith and obedience are two sides of the same coin. Hindi maaring paghiwalayin ng pananampalataya at pagsunod. Kung tunay po yung ating pananampalataya, natural po na susunod tayo kasi nga po, di ba, nananampalataya tayo at sinasamba natin ang ating Panginoon Diyos. Siyempre, kung ano po yung kalugod-lugod sa Kanya, kung ano yung pinag-uutos niya, dahil nga sinasamba natin siya at nananampalataya tayo sa Kanya, siyempre, nandun na rin po yung pagsunod o yung obedience. Kaya nga po sinabi na faith and obedience are in the same coin. At yun nga po, ito'y patunay na ang ating pananampalataya ay buhay at totoo. Gaya po ng isang barya na may dalawang panig, hindi mo pwedeng makuha sa isa
yung isa na hindi makasama yung isa pa. Parang bonus yung isa. Kung meron kang faith, syempre nandun na rin masasama yung obedience. Kung parang barya na makukuha mo yung isa pero merong bonus pa na isa, at hindi mo pwedeng kunin yung barya na may isang sides lang. Syempre yung barya o yung coin ay laging may dalawang side, at ganun din po nag-work yung faith and obedience. Ay nga po sa sumunod na bahagi ng aklat ni James, sa kabaliktaran po yung gawa ng na walang tunay na pananampalataya o na walang tunay na faith, o yung work with faith without faith ay maaaring gawin lang ng panglabas o nagpapakitang tao lamang. Kagaya pa ng sinabi ko kanina na faith and obedience are two different sides but in the same coin. Kasi nga po, kapag gumawa tayo ng tawag dito, walang faith, o kumilos tayo ng walang faith, parang tawag dito, gumagawa lang tayo para sa ating sarili o pagpapakitang tao lamang. At kapag meron naman tayong faith, syempre hindi tayo pwedeng hindi sumunod, kasi nga po kapag nananampalataya tayo o kapag sinasamba natin ang ating Panginoon Diyos, hindi pwedeng hindi natin siya sundin. Kaya nga po sinasabing sinasamba, di ba? Kapag sinabing sinasamba mo, ay syempre loyal ka, tapat ka. Kung ano yung kagustuhan niya, yun din po yung ipinapamuhay mo, o yun din yung sinusunod mo. Kaya't kailangan pong magkasama yung dalawa, yung faith and obedience, yung paniniwala sa Diyos at yung pamumuhay ayon po sa paniniwalang iyon. At yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.